Kaninong custody na ngayon yung sinasabing sasakyan? Sa amin, O di sa inyong liability. Sinong gumagastos ngayon sa mga paggamot sa'yo? Wala po, sa amin po, sarili po namin. Ang anumang sasakyan kapag hindi rehistrado or ito'y pag-aari ng gobyerno, the more na dapat may mga insurance file yan. Yun ang unang mananagot. Problema, expired yung lisensya. Mas gusto kong panagutin mismo ang PNP kasi sa kanila yung sasakyan. Hindi natin papabayaan to, attorney. On the way ako on duty po ako, nabangga po ako ng isang patrol car po ng Dato Piang. So, nagkaroon po ba, ma'am, ng usapin or kahit papaano sabi nila tutulong sila sa iyo? Wala po, pero nagkaharap-harap po sa police station din po sa Okay, so Lipungan. verbal ang naging usapan ninyo. Tama po ba? Opo. May idea ka ba kung sino ang sumagot or nagbayad doon sa expenses? Yung stainless lang po, yung mayor po nila ang nagbayad sa amin kasi pinalapit kami sa mayor nila, sir. Sino ang naglapit sa mayor? Husband ko po. Yung husband ko po, pinapunta po doon yung Yung husband. ko sa Ano Dato naging Piang para humingi. involvement nitong nakabanggang pulis? Wala po, yun lang po. Dinala lang po ako sa hospital. Okay, sige ba? Okay, Sir Ben. Agad-agad. This is, tatanungin kita, ano? Si Mayor ang tumulong sa inyo. Opo, siya po ang Okay. nagbayad sa bill namin na yung Alright. stainless lang po. Kaninong sasakyan po sa police po yun? Patrol car nila, tama? Opo, Yung nagbayad ng hospital bill mo si Mayor. opo. Tatanong ko sa iyo, Opo. kung yun ang nagbayad hospital bill, yung mga kasalukuyang mga bayarin mo, sino ang sasagot? Yung police or yung pamunan ng yung headquarters, yung estasyon, or si Mayor? Ano bang napag-usapan dito? Sino ang gumagastos ngayon sa mga paggamot sa iyo? Wala po, sa amin po, sarili po namin. Sir, ano pong pananagutan ng inyong kampo sa Maguindanao del Sur Provincial Office na dapat yung bang sasakyan na yan, pag-aari o na-donate na sa inyong headquarters? Actually, sir, property na yun ng police station namin, sir. Okay, tatanong ko lang po, sir, ano? May insurance po ba itong inyong Yes, sir. sasakyan? Meron po yan, sir, at saka nakaregister po yung sasakyan namin, sir. Kaya kung may insurance yan, bakit parang lumalabas, wala parang naitutulong? Kasi una lahat, yung insurance niyan, may problema tayo rito, bakit hindi sagutin ng insurance? Alam niyo bakit? Hindi sasagutin ng insurance kasi wala daw atang driver license yung nagmamaneho. Sa pagkakaalam ko, sir, meron siyang driver's license. Expired. Siya din yung nag-volunteer. Siguro, sir, hindi ko napansin. Basta nag-volunteer siya yung magdadrive. Sir. Pero ang sa akin lang, may pananagutan. Ang pananagutan dito, kawawa naman yung civilian, kawawa naman yung lumapit sa amin. Kasi pag nakabangga kayo, may pananagutan kayo, third party, ano pong inyo magagawa ngayon, sir? Kaysa nag-uusap lang tayo ngayon. Sir, actually, sir, yung lahat ng mga gastusin ng hospital, sir, si shoulder niya ni Mayor, sir, kasi na-refer namin sa kanya, humihingi kayo ng tulong sa kanya, okay. sir. Anytime yan, tutulong din sa Mayor namin, sir. Pero yes, sir. Si Mayor naman ay Mayor yan. Pero ang Mayor. Pero ang PNP is PNP. Kung si Mayor ay nagsabing mananagot siya, wala full, ano ba? Lahat, babayaran niya. Lahat isasagutin ni Mayor? Or may bahagi lang sasagutin ng Mayor? May bahagi rin siya. Portion lang din. Actually, sir, may pananagutan talaga ang PNP. Siguro, sir, i-report niyo muna ang aksidente na to. Baka naman, sir, makaabot pa sa kataas-taasan. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon habang ang tao nangangailangan po ng tulong ninyo. Sir, actually, nangyari kasi yan, sir, yung sa Police Regional Office 12, bali sila yung nagsasubmit ng report doon sa Regional Office. Pero kami, magpaparnos din kami ng kopya sa Regional Office namin. Under po ba sa inyo itong pulis na nakadisgrasya? Sino po ang nagmamayari? Kaninong custody na ngayon yung sinasabing sasakyan? Sa amin, O, di sa inyo? Dato Piang Municipal Police Station. Kayo po dapat Sa liability. Oo, sa inyong liability. Kung ang mayor naman ninyo, nasabi dito, tumutulong, hindi naman siguro natin gawing obligasyon ng mayor ba? Kung paano nangyari, hindi ba? Oo. Di ba, sir? Ito di sa Sige, parting sir, to. tulungan natin. Actually, sir, tulungan talaga natin. Hindi pwedeng i-thank you yan kasi tao yan. Sir, bali, sir, i-refer ko na lang ito sa bagong COP, sir, kasi na-relieve na ako doon sa Dato Piang Municipal Police Station para mapalo. I-refer mo na lang siguro, sir, ano? Kasi nakadokumento po na kayo po'y kausap namin. So, wala na pong pasapasahan po rito. Okay? Ito namin mangyari at ang gusto nating masulba, may magbabayad po at may yung gastusin po ng pobreng na biktima. Okay? Ang nakikita po natin dyan, Ginoong Bentulfo, mga kababayan,
Pangunahing may pananagutan dyan, yung pong kapulisan, sapagkat ito po sa kanila nakatalaga, sa kanila naka-assign yung sasakyan, at dapat opisyal na gamit yung pong pinagagamitan nung mangyari yung aksidente na nakapinsala. At dahil dyan, kailangan pong sila ang managot sa pinsalang naibigay ng pagmamaneho ng sasakyan sa ibang tao. Pangunahing pong sasagot dapat dyan, Ginoong Ben Tulfo, yung pong tinatawag nating third-party liability Insurance. Yan po yung yan po yung pangunahing linya kung bakit may batas po tayo na nagsasabi lahat ng mga sasakyan, pribado man o gobyerno, para po magkaroon ng pagkakataong makatugon sa pangangailangan ng mga na-aksidente. Kailangan nakasiguro, at least pinakamaliit na siguro, yung pong third-party liability insurance para may pambayad po kagad. Okay, correct. Ngayon, ang siguro po mas magandang malinawan natin, Ginoong Ben Tulfo, yung pong partisipasyon ng mayor. Bakit si mayor ang lumilitaw na pinapasagot dito at bakit tila tinatanggap naman ni mayor yung pagsagot? Ang ibig po bang sabihin ito dahil sa kautusan ni mayor kaya nagamit yung sasakyan nung panahon na ito'y magka-aksidente? Pagka po ganyan kasi lalalim ang usapan, Ginoong Ben Tulfo, dahil police vehicle to, anong karapatan ni mayor magagamit dito? Yun po yung magiging issue nila riyan at mahirap na paliwanagan yan, Ginoong Ben Tulfo. Ang Yes, sir. lumalabas dito, parang the kindness of the heart of the mayor na parang tumulong. Ngayon, ginawa naman itong police mobile, may drug suspect ata for iharap sa hukom nangyaring aksidente. Ang nagiging problema, yung police naman na nagmamaneho, yan ang investigator din na papunta roon sa sinasabing court sa drugs, expired yung lisensya. Yun nangyari. Wow. While in the performance of his duty, talagang pupunta na sa hearing o nangyari, nakabangga. Mas gusto kong panagutin mismo ang PNP kasi sa kanila yung sasakyan Parang humihingi rin sila ng tulong kay Mayor. And the Mayor is doing his job then as parang compassion. Compassion and understanding, siguro ganun na lang. But for now, sa sinasabi mo, attorney, kasi nakikinig po sa atin, marami hindi nakakaalam pag pinag-uusapan yung third-party liability. Ang anumang sasakyan kapag hindi rehistrado or ito'y pag-aari ng gobyerno, the more na dapat meron sila sa GSO, General Services Office nila. May mga insurance file yan. Just in case for an accident, third party, yun ang unang mananagot muna. Maging problema, nag-drive naman yung police na walang lisensya, baka hindi tapat sagutin ng insurance. Yun po yung masakit yan, Ginoong Ben Tulfo, kasi lilitaw, accepted circumstance yan because magkakaroon ng negligence to part of the user of the insured vehicle. Magkakaroon ng kapabayaan na talaga namang tatanggihan po yan at yun po yung magiging problema. Kailangan pong sagutin nung driver yan, sagutin nung kanyang opisina para po matugunan na yung pangangailangan ng na biktima. Attorney Batas, matanong ko lang, kasi of course, as a police officer, kailangan din mag-abide sa ating batas. So ano po masasabi ninyo, Attorney Batas, as a police officer that drives with an expired license in this kind of vehicular accident? Ano po masasabi ninyo, Attorney? Well, sa ilalim po ng ating traffic and vehicular laws, kasama po dyan yung Article 2176, 2180 ng ating Kodigo Sibil ng Pilipinas, yung sa tinatawag na negligence, civil negligence na nagdulot ng pinsala. Pagka po nakita yung tao na nagmamaneho ng sasakyan, may paglabag sa batas. At paglabag po sa batas yan, Ginoong Cartul po yung pagmamaneho ng walang lisensya, pagkatapos police officer pa siya, aggravating circumstance yun, pinabibigat po nun ng pananagutan, kaya medyo mabigat po ang pananagutan ng pulis na yan. Pagkabat sa unang mala, sa unang tingin, gumaganap po siya sa tungkulin ng isang pulis para sa gobyerno, para sa bayan, nagkaroon po siya ng pagkakamali dahil hindi niya tiniyak na yung kanyang lisensyang ginagamit up to date at hindi po nagpasuna. Yun ang magiging kapabayaan po niya dyan, Ginoong Cartul po. Follow-up dito, attorney, para maimbestigahan. At baka naman kasi ay makaabot na, BARM kasi to, at makaabot na doon sa itaas, kasama na rin ng kanilang headquarters, na imbestigahan na lang kung may insurance yung sasakyan. Alright, tama po kayo, Ginoong Ben Tulfo. At marahil po, pakisilip na rin po ninyo, Ginoong Ben Tulfo, sa pagkilos para sa follow-up story nito. Kasi po, pagka ganyang police vehicle at nagkakaroon ng problemang ganito, ang unang hinahanap po ng insurance company, kung naka-insure man yan, yung rehistro ng sasakyan. Ang problema po natin madalas, hindi ko naman po nilalahat,
Pero sa atin pong karanasan bilang abogado sa mga kaso ng aksidente, pagka po yan ay police vehicle o government, hindi po rehistrado, Tama. medyo masakit yung insurance. Ginoong Bento. Ay, mapait. Ay, ito'y hubot-hubad na katotohanan. Mapait po pakinggan. Medyo masakit, pero totoo ang sinasabi po ninyo. Nakaka-relate. Pero kung nakikinig man sa atin itong complainant ngayon, hindi natin papabayaan to, attorney. Annalyn? Yes po, sir. Okay. Annalyn, Opo. ganito, Sige, Annalyn, nag-iimbestiga kami. Nakita namin yung pala, ang mayor tumulong para sa'yo. Lahat ng bagay na wag po kayo mawala ng panghinaan ng loob dahil sa pangyayari. Gagawa tayo ng paraan na masosolve to. Medyo ipa-follow up po namin to. Hindi natatapos dito, pero ngayon nakatutok na kami. Ha, Annalyn? Opo, sir. Maraming Sisiguruduhin salamat. namin na talagang may magbabayad dyan sa nangyaring hindi mo naman sinasadya aksidente. Ha? Opo, sir. Huwag ka mag-alala. Sa bitag, hindi ka namin iiwan. Ilalabang ka namin. Maraming salamat po. Walang anuman. Well, Carl, ganitong gagawin natin. Hindi natatapos po rito. Nag-iimbestiga pa rin po kami. Ayunin po namin masolusyonan ang problema. So dyan tayo nagtatapos sa reklamo na ito pero magkakaroon din tayo ng update. Ito ang Helpdesk. Ibabitang mo.